Limpa yaman. Sound check, sound check. Right. Wala. Wala. Meron na? Ay, meron na. May konting delay, guys. Umulan. Ng balat sa puwet. Oo. Malas talaga pag nagba-birthday yung maingay. Ayan, may konting delay. Okay, alright. So, good evening, good morning, good afternoon ng ating mga kawilab lokal. Okay. Pang-ilang episode na natin to, guys? This is our 4th episode. Wow, ganun-ganun lang. Chismisan lang tungkol sa negosyo. Nakaka-4 na episode na tayo. So, last week, napanood ko si Sheila Punks ang interview sa ating Bully Fam. Okay, so, konting greetings naman dyan, guys, sa mga nanonood. Magba-birthday. Kamalas-malasan, no? Inabot pa ng isang taon. Happy birthday, Sheila Punks! Oy, hindi ka rito! Pakita ka naman dito! Hindi niya birthday kaya hindi siya nakapula siya. Baka may pa-Gcash kayo dyan. Wait lang, i-make sure lang natin na Gcash number. Saka, nagkakaligawan tayo ng Gcash number dyan. Importante. Palitan nga yung may 5-5 sa dulo mo. Yung Gcash. Alam ko nanonood si... Oy, kung nanonood ka man, Mong, hindi ako nakatitim ng pakapi mo dito, ha? Ingit ako na parang gusto only pa rin ang kainta. Sabi ko, daya naman ni Mong. Ako ang kasama sa kadaldalan nung episode, tapos ako yung walang pakapi dyan. Ay, birthday ni Sheila, Mong. Patikim naman kami ngayon. Okay. So, guys, pandiinan tong episode natin ngayon. Ayan. Sa mga laging sumusubaybay dito para ba makimarites o para matuto at ma-inspire sa mga usapang local negosyo. Ay, meron tayo ngayon dito, napakalupit. Ayan. Hindi ko pa natitikman pero kanina, kumain kami sa Lilac. Pagdaan ko, may nakita na naman ako. Genesis Hot Pandesal. Wow. So, we're going to interview the owner of Genesis Hot Pandesal. Okay, so sa mga hindi pa nakakakilala, ngayon pa lang tumutok dito, hindi talaga ako tinutukan kundi ang ating i-interviewin. Magpapakilala lang po muna ako. So, my name is Lila. Limpa yaman ang hashtag ko. I am a financial advisor. So, sa mga gustong kumuha ng mga plan for retirement, educational plan, mag-ipon. Totoo. Pag-ibig. Pera lang tayo. Pera advice. Pag-ibig advice doon kay Sheila tsaka kay Kapitan. Vice Kapitana yan. So, yan. Pwede nyo akong i-message directly for free financial planning. Right. Okay? So, nandyan ang aking cellphone number. Yun din yung aking Gcash number. Kontakin nyo lang ako dyan. It's free. Free of charge. Okay? So, guys, for our 4th episode, sino ba ang ating chichismisin, mamaritisin? Manghingi tayo ng inspirasyon tungkol sa pagninegosyo. Okay. So, paborito ng anak ni Sheila Punks yung pandesal daw dito. Nahiwagaan ako Ibang klase, marami nagsasabi, napakasarap ng pandesal na to. Alright? So, from Genesis Hot Pandesal is none other than Benson! Grabe! Papandesal ka naman kahit na gabing-gabi na! Opo. Alright. Ayan. So, may konting delay, maraming challenges kaya ngayon sa video namin ngayon. Kayo palang parating si Sir Henson. So, good evening, sir. Good evening. Alright. Good evening sa lahat. Rinig talaga si Ma'am Sheila, hoy. Rinig na rinig ka daw dito, sabi ni Ma'am. Okay, so kung mga taga Marikina local talaga kayo, hindi na natin i-introduce masyado kung ano tong klaseng pandesal na to. Kilalang kilala to dito, di ba? So, okay. Meow!
Talagang ang daming aberya today, maulan, delay, nakatatlong share kami nitong live. Kala ko gusto na pauwiin to si Sir Henson. Muntik na. Ako, sabi ko, di ka ba nalalaman ng kabuuan yung istorya ng kanilang napaka-successful na negosyo. So, Sir Henson, good evening. You have the floor. Pwede mo ba kami i-introduce? Who are you and what is Genesis Hot Pandesal? Okay. Right. First of all, good evening sa lahat ng nanonood. Ako nga pala si Heson, Tubong Marikina, talo ng Marikina. Owner of Genesis Hot Pandesal. Started 2011 pa. So, yun. Ano po ba? 2011. Wow. So, mahina ako sa mate. 12 years? 11. Oh, diba? 11 Okay. So, 11 years na. Wow. Okay po. So, ops. Diba? Ang dami talagang difficulty today. May pagpatay ng ilaw. Grabe, delob yung pala pag magba-birthday si Sheila. Ayan, okay na. Salamat, Meralco. Okay. Marami ngayon, pati yung pagpatay ng ilaw sumasama. Heson po pala, Heson? Yes. Sir Heson. Henson yung basa ko. So, Heson, itong Genesis Hot Pandesal ay nagsimula noong 2011. Simulan nyo na, pwede po ba natin malaman? Oy, si Mong nanonood na. Oo nga, sabi nga ni Mong, ingay daw ni Sheila, rinig niya eh. Mong, pakapi ka naman, ano ba? Hindi ko natikman eh. Oh, pandesal at kape! Matutulog na! Matutulog na lang. Pandesal at kape, kulang na lang yung matutulog. At yung may insurance. Ay, naipasok ko pa yung insurance. Alright. So, ano po ba to? Bakit niyo po naisimula isipin, gusto ko magnegosyo ng pandesal, ito yung ano ko. Pwede niyo po ba sabi ko, pinaka-root niyan? Okay. Nag-start yan kasi dati medrep ako before. Sa Mindanao ako na-assign. And then kada umuwi ako, meron doon sa lugar namin na pandesal na pinipilahan. So sabi ko gusto ko rin ng ganun. And then yung family, yung side ng mother ko, nag-start din sila. So sabi ko, sige, gusto ko rin ng ganyan. And then after that, nagsarili na rin ako. So yun, kaya lumabas ngayon yung nag-resign ako sa work ko, then diretso yun. As in walang walang pahinga. Walang isip na kikita ba to? Or what? After Basta lang yun. Pagka-resign ko, sige, tayo na tayo ng bakery. Ayos. Yun, tapos marami nagtatanong bakit Genesis. Oo nga, bakit po Genesis? Hindi po ako si Genesis. Sa Bible po yan. Nag-start yan kasi yung parents ko, nagtayo sila ng cellphone shop. No? Until now, nandun pa rin yun. Sila yung sila yung parang unang nagbebenta ng mga Globe 300, Globe 500. Nabot ko yun na. Tapos AirPods, siya yung gumagawa ng mga 5110, 3210, yun. Yung mga 90s dyan. Mga 2000s. No? And then, yung pangalan nun, Genesis, cellphone shop. And then, sabi ko sa sarili ko noon, once na magka-negosyo ko, ang gusto kong pangalan is Genesis talaga. Kasi, gusto kong magbigay ng parang papugay dun sa negosyong nagpaaral sa akin. Wow, kumbaga yung branding from the parents. Yes. Tuloy-tuloy. Saka napaka-positive kasi. Oo, Genesis Bible siya. So sabi nga niya kanina, kahit ano pang negosyo yan, Yes. basta Genesis pa rin yung inining niya. Yes. Nataon nang nasa pandesal siya. Kahit mapunta pa sa car wash yan, Genesis, ano ba? Ano yun? Ataon. Anything is Basta Genesis. Ang ganda naman ng idea na yun. So, nagsimula yun nung na-inspire kayo dahil may malakas na pandesalan nung Oo. Pero ngayon, wala na siya eh. Oo. Naglabang kami nun. Naging magkakompetensya pa kayo? Oo. Naabot ko talaga siya. Tapos hanggang sa patibayan kami. Hanggang sa, ano lang, kumbaga, pahabaan na lang ng PC eh. Oo.
minsan may mga araw talaga wala kang benta. Malamang siya rin, gano'n kasi naghati na eh. So sabi ko, paaba na lang ng PC. Galing na. Ayun, yun. So, pandesal, no? Tingin nyo ba, sir, itong pandesal may pinagkakaiba-iba to kada bakery? Or, kasi nisip ko, pare-pareho lang yan, pandesal yan kahit sa Actually, meron naman. Meron yan, difference. Pero, ang masabi ko lang na sa kahit anong produkto mo o negosyo mo, ako, proud ako kasi mahal ko yung produkto ko. That, yun yung siguro yung difference sa iba. Kasi ako, yung Genesis at pandesal, yung pandesal namin, produkto namin, talagang ginagawa namin yan ng may pagmamahal. Wow! Yun yung pagka tinatanong kami ng mga customers, ano ba meron dyan sa pandesal nyo? Lagi lang sinasagot. Kasi po may pagmamahal. Wow, kaya pala siya malakas yung Genesis pandesal eh. Kaya pala gustong-gusto ni Freds. Full of love, oo. Grabe, yung anak niya, oo. Nakita ko nagla-live ni Viv John. Ito pa simple, no? Parang chichirya, pinichichirya yung pandesal. Oo. So, hindi ko alam kung pwede itong itanong, pero anong kaya yung paano nyo fino-format ingredients, pwede nyo ba? Kung hindi siya pwede share, okay lang din. Yung ingredients, ano po yan? Secret. Oo, syempre secret yan. Pero parang kanina na kwenta niya, di ba? Kasi kami, ginagawa namin, tinatarya na namin yung mga ingredients. Tarya. Ibig sabihin, tinitimbang na namin. Okay. Then everyday, dinideliver namin yun sa mga pwesto para at least, kumbaga, bilang siya. So malalaman namin kaagad kung, okay, ito yung binaba ko sa'yo, so dapat alalabas, chinek ko, mag-ano siya, magtatali siya. Ang galing, okay. Yun yung sistema na ginawa na. Gawa na yung dough. Hindi. Gawa yung parang yung ingredients lang. So pagdating dun sa bakery, ang ginagawa ng haluin na lang nila. Okay. So yan yung way para din hindi sila magtali. Kung ano yung kasi, benta sa mahirap kasi yung yung iaasa mo lang sa kasi may mga bakeries talaga na yung mga old school na may panadero na sila lang yung nagtatakan. Sila lang yung nagtitimpla. So kami, kumbaga consistent na ito yung timpla, ito yung timbang, ito lang yung di-deliver. Yun. Oo, kasi guys, just to add some info, ilang branch na po meron ng Genesis? 7. So, kailangan nila maging ganyan ka-organize para ma-manage. Tama po ba, Hedson? Kaya ikaw ang nagma-manage lahat niyang 7 branches? Everything. Hindi. Okay. Kahit may gout ako. Alright! Guys. Alam na mga Sa mga nanonood dyan, kahit may gout siya, walang inda-inda. Kahit meron akong tungkod, magdi-deliver ako. Arkok siya lang ang katapat. Pag hindi ko na kaya. Arkok siya. Di ba, alam na ako sa gout. Okay, anyway. Shut up, man. Okay. Pero, ilang taon po yun? Ay, sorry. Nagmumura ako. Ilang taon po siyang nag-iisang branch muna bago niya nisipan na mag-second branch na nga tayo, third branch? Buwan lang eh. Buwan? Wow! Kasi yung first branch ko, June 2011. Then yung second branch ko, yung sa Lilac. Yun na kayo nadaanan ko kanina. August yun. 2011. Ano yun? Parang... Sige, kwento naman po kayo kung bakit nyo naisip na branch out na tayo, second branch. Parang ganun. Kasi sabi ko, parang... saka sayang yung lugar. Kasi sabi ko, kailangan yung makukuha kong pwesto, yung dinadaanan. Kasi once na dinadaanan ng sasakyan niya, lalo na sasakyan, hindi lang foot traffic, even yung mga sasakyan. Kasi pagka ganun ang area mo, yung customers mo, hindi lang dun yung mga neighborhood. Dumadaan din. Ibig sabihin, yung mga dumadaan, even yung mga taga ibang lugar na madadaanan nyo, makikita yung negosyo. So yun, thankfully,
yung naghanap na ako noon, may nakita nga ako sa Laila. So sabi ko, napakaliit lang nung sign noon, parang ganyan lang. Na nakalagay for rent. Okay. So sabi ko, talaga, buwelta ka agad ako, tinanong ko. Sa laki ng pwesto, sabi ko baka mahal. Tapos nung tinanong ko, uy, kaya. Kasi time na 2011 pa. Sabi ko kaya. So yun, pikit ulit, pikit. Walang ano na parang, sige basta magtatayo ako ng branch. Ano ko yan, tutuloy ko yan. Actually nag-away pa kami ni Airmats doon. Hello, kasi, good evening. ay, wow, hello tita! Hindi kasi, sabi niya kasi, walang ano dyan, walang tao dyan. Kasi yung lugar na yon dati, wala pang kainan doon. Okay. Parang wala pa. hindi pa siya ganun kadami rin yung Wala talaga. So, sabi niya, hindi katulad sa parang, sa NGI, na maraming tao. Sabi ko, hindi. Kasi ano yan eh, palibot ako subdivision, tapos daanan yan. Pag lumabas ka, masinag na, antipolo. So yun, eventually, sabi niya, tama ka nga na. Pero, ano, yung kumpara sa sales, mas malakas pa rin ang parang sales. Actually, ano sila, sa compared ngayon, naggaganunan sila eh. Biruin mo, kasi as I can recall, hindi pa ako taga Marikina, no? Pero pag naano ko doon, parang kasi parang, ano siya eh, pinaka-district na matao, may mga jeep eh, tapos saka may mga, palengke kasi. Playground. Yeah. Yun. Yun talaga pasok ang pandesal. Pero siguro takot si tita, no? Baka malugi ang ano dyan, negosyo. Totoo. Tapos, calling na ba na mag-third branch? Gano'n? Actually, ganun din. Ano ba? Kailan ba yung ano? Parang October ata yung pangatlo. Sobrang lakas na doon. Parang... Pero yun, sa parang din. No, okay. Oo. Yung pwesto ko sa parang dalawa. Parang isang street, tapos may intersection, no? So, yung isang side, nandito. Yung isang pwesto nandito, yung isa nandun. Pero medyo malayo siya. Ang lakas! Parang hindi naisip na... Ang thinking ko doon, iba naman yung mga tao na nandito. At least yung mga taong nandun na gustong bumili ng pandesal ko, hindi na sila pupunta doon. May mabibilan na rin sila. So yun yung thinking ko. Eventually, ano naman, effective naman. Okay. Yun naman, may nakikita ko mga ganyan. Ang kulit naman itong parisan na to, mga parisan, magkasunod na kanto. Oo, parang feeling ko sila pa rin yun. So, existing pa rin yung third. Yes. Wow. At yung tuloy-tuloy lang. Pero may pwesto ako na ano eh. Parang black sheep. Oo. Parang 3 beses ko ata siya nilipat. Oh. Saan yan? Una sa Para. Tapos nilipat ko sa Fortune. Tapos ngayon, nandito ngayon siya sa may Marikina Heights. Pang ilan? Ito yung panghuli? Hindi, parang pang 5 ba? Pang 5, no? Pang 5 yun. Siya yung black sheep. Alam niyo po kung paano matatagal yung sumpa niyan. Pasigawan niyo siya, pumasok ka doon. Sigawan mo yung area. Bugawin mo lahat ng masasamang espiritu sa'yo. Black sheep ka. Putong pandisalan ka. Ayun. Pero parang kasi too good to be true. Kung sa 7 yan naman walang isang struggling, no? Oo naman. Oo naman. Pero yung struggling na yan, bakit niyo siya nililipat ng mahina? Oo. Katulad nito, yung una kong pwesto. Yung una niyang pinwestuhan, ano siya, one way. Hindi niyo ba na-feasible yun na one way to? Sabi ko kasi, nasa loob ng parang open subdivision. So sabi ko, lalabas din naman sila. So, okay. So, nung na-realize ko, hindi pala effective yung gano'n. Oo, one way. So, okay din eh. Natututo ka rin. Oo. At least, diba? So ngayon, Okay. ang thinking mo ngayon, pagka maghanap akong pwesto, X yung one way. Kahit pamura pa yan, yung pwesto mo, kaya malaki pa yan, never ako kukuha ng one way. Sorry sa mga may one way, mga pwesto na sa one way. Naku, lalo ni mga nagrepaparent, no? Sorry. Naku, hindi marerentahan to namin. So, ang ganda nun, ako na-realize ko, totoo sabi nila na yung success daw kasi lazy teacher siya. Kasi wala ka nang natututunang bago puro ka na lang success. Ayun, bigyan ka naman ng konting failure. Tama. Ayun, tapos Hesa nagtanong pala si Mong, no? Puro Marikina ang branches. Yes. Yes po. Lahat ng branches niya, Mong, ay Marikina. So, it's not too late to send us GCash. Money sa GCash, pambili ng pandesal. Punta lang kami dyan, malapit lang yun sa may... Ito ba yung pinakamalapit sa may Lilac?
Kung dito, Divino Street. Magpapadala ka lang mong ng 500. Busog ang birthday ni Sheila ng pandesal, Divino. Oo. Hindi na kami magkakape. Ayan, so nabanggit nyo nga na nagsabay kayo nung nag-inspire sa inyo, tapos nag-give, ano yun, nagsara sila dahil nalugi ba sila? Hindi ko alam eh. Siguro, baka, pero lagi naman niya sa negosyo kung hindi mo tututukan, lalo na kung may kakompetensya ka. Yun yung yun nandun ka dapat sa, uy, teka, gising ka na kasi may kalabang ka na eh. Hindi porque kilala ka, kailangan kampante ka. Yun yung palagi ko sinasabi, lalo na sa mga tao ko sa Genesis. Hello nga pala. Good evening sa inyo. Ay, ang dami niyan, Walang sigurado. matutulog ha. Oo. Na-extend tayo ng konti kasi 3 times shinare yung live eh. Pero tawag dito, nagkaroon ng mga difficulties. Pero tuloy pa rin tayo. Ano ba naman yung konting... 24 hours naman kayo, tipo Yes, ba? Mga panggabi dyan walang murder ka na. Walang tulugan ha. Ayun. Okay, so kaya ako natanong... True. Kaya ako natanong kung nagsara ba siya or what. Ito kasi yung goal namin ni Boss kung bakit namin itong videos para sa mga local businesses. Hindi siya something na fruitful, yung ma-inspire yung tao. Doon natin titignan sa mga times na parang pinaka-struggling. Para ma-inspire sila na, pinagdaanan ko yan, kaso gumive up sila. Kayo po ba, yung mga time na struggle? Although alam kong success talaga, kita-kita nyo, 7 branches. Pero nakatikim po ba kayo ng mga grabe moments? Meron talaga. Actually, everyday. Everyday? Oy! Everyday. Even the smallest things, no? Yung kulang ka sa tao, may sira yung oven mo. Ako sa akin, yung ano yung prayer niya? May prayer siya dun sa oven daw. Nasa na si Kuya Pipito. Ngayon naglolo kayong oven, yung namin eh. Ganun daw yung sa oven niya. Even yun, for me, struggle yun kasi nahisira yung sistema mo. Siguro yung pinaka masakit yung yung pandemic, no? Ayun guys, pandemic, tutukan nyo to. Pandemic. Yung struggle namin kasi nagstara kami ng 10 days kasi nga syempre takot kami, pero yung mga tao ko sabi, kuya magbukas tayo. Sige, magbukas tayo. Kaso hindi tayo makakapag 24 hours kasi may curfew. So ginawa ko, kasi nga 24 hours kami, so yung AM PM nagsalita. Yung AM papasok ng Monday, si PM papasok ng Tuesday. So nabawasan yung nila, 'di ba? Yung sweldo nila. So ginawa naman namin para at least medyo makabawi yung absent nila, instead na totally zero, binibigay namin yung allowance. Wow, bait naman nila. Para at least makabawi man lang dun sa, kasi wala naman rin yung magagawa, pero yun na lang din yung tulong na binigay namin, no? Yun ang pinaka-struggle. Sobra hirap, ang hirap ng pandemic, pero kailangan mong lunukin. Oo. Kasi pag bumitaw ka, hindi lang ikaw yung kawawa rin yung mga tao. Exactly. Ang dami pa naman nun. Yes. Ano ba yun? 7 branches? Parang i-decide nyo na 7 branches, sarado ng 10 days? Oo, kasi kailangan para, kumbaga, Sabay-sabay. hindi namin alam eh. Magulo pa nun na diba? napapatayong lahat eh. Hindi namin alam kung anong gagawin eh. Kaya sabi namin, sige, sarado muna. Pero after that, nung talaga, parang halos wala yung benta ko nun. Parang na lang yung pambayad sa pwesto, ang sweldo sa mga tao. Oo, kasi wala rin lumalabas. Tatakot sila no? Kahit wala. mag-isa lang yan. Diba? So, pero sabi ko, thank God talaga na essential yung food kami. Sabi ko, sobrang pasalamat ko talaga. At least, nakasurvive kami even those years ng pandemic. Yun. So, hindi sila
nakaligtas sa sumpa ng pagninegosyo ng pandemic. Ayun. Pero napaka-generous nila, no? Ako napapansin ko yung mga tao mabilis balikan ng pera, mga generous. Kasi, naman naisip pa nila yung bigyan ng allowance. Doon mo nasukat minsan yung ang amo mo ng pandemic, talagang tiis kung tiis Kung wala akong kinikita, wala rin kayong kikitain. Damay-damay tayo dito. May ganun talaga, kaso nga lang, di mo rin masisi na wala rin sila. Yun nga lang, syempre, kailangan mo rin isipin, may mga tao kang maasa sa'yo. Napaka-inspiring naman yan. So, tataka lang po ko, 7 branches. Wala akong narinig, tinignan ko yung ano nyo, parang page ba yun? Wala kayong franchise? Wala. Bakit po? Ba't walang franchise, puro branch? Kasi paano kung interested ako mag-franchise? Okay. Para po sa lahat, hindi po kami nagpa-franchise. Sad, guys. Bakit? Bakit hindi kayo nagpapa-franchise? Meron kami naka-ready ngayon na 10 piso. Ito na, Festa. Dito lang. Oo, dito kami magtatayo ng Genesis at Pandesal. Boss Peps, kunin na natin yung isang, ayaw niyo magpa-franchise. Bakit ba? Okay. To clear things up. Hindi ito sa pagdadamot. Okay? Ito para sa akin lang to. Kasi sa tagal ko na rin, may mga kakilala rin ako nag-franchise, may mga negosyo rin ako alam na nagpa-franchise. Kaso, nung nagpa-franchise sila, yung franchise na shop, no? Bumabagsak. Oo nga, bakit kaya? Oo nga. Ngayon, apektado ngayon lahat. Kasi, kung masira yung isa, carry mo yun eh. Parang domino effect. Domino effect yun eh. So, sabi ko, ba't ganun? Kasi nga, ano talaga to kumbaga personal ko na lang to. Sa napapansin ko kasi, yung mga gusto mag-franchise, ang tingin kasi nila, ay, pa-franchise ko tong negosyo na to kasi malakas. Pero, hindi nila alam yung negative side nung pagnenegosyo. Okay. Na hindi naman ibig sabihin na kumikita yan, ano na lang, parang, okay, sige, franchise ako sa'yo. Pero, may legwork ka pa din. Akala nila, same May pa rin legwork ka pa din. Kikilos ka pa rin. Hindi naman ibig sabihin na kineri mo na yung pangalan, kikeri mo na rin yung success nun. Pero dahil ikaw yung may-ari na ng franchise, magkailangan mo ng hard work, kailangan mo rin mag-legwork. Kasi may kwento ko lang, may katabi akong dati na kilalang pina-franchise na pagkain. Hindi ko na sasabihin kung ano. Nakilalang kilala. Sabi ko, uy, sakto to, katabi ko, dagdag marketing. Kaso, 3 months, sarado. Sarado, no? May bayad pa naman yung franchising. Oo, sabi ko, bakit ganun? Inauna pa sa akin yung negosyo na yun, na nagpapa-franchise pa. So sabi ko, yun yung ko. Saka, mahal ko kasi yung produkto ko, yung negosyo ko eh. Literal na dugot pawis yung ginawa ko dyan para umabot kami sa ganito. Kaya parang for me, ang hirap, alam mo yun, parang papahiram ko ba sa yung sakyan ko? Binayaran ko. Oo, di ba? So parang gano'n. Yun yung ko, hindi sa nagdadamot, pero yun kasi, mahal ko kasi yung produkto ko, mahal ko yung Genesis at Pandesal. Kaya, hindi ko pa siya ma-let go to franchise, no? Kumbaga kasi ang branch out, ikaw pa rin yun. Oo. Nag-expand ka lang. Ang franchise, pinahiram mo na yung pangalan mo. So, hindi ka sure kung magiging ganun din ba ang legwork kaya mo. Di ba? Yun eh. Kumbaga, kung pa-franchise ko sa iyan, siguraduhin mo na yung ginagawa ko, kaya mo rin gawin. Okay. Yun yung Pero, malay nyo, in the near future. Yun, abangan natin yan. Kapag matindi ang kontratahan yan. Pag yung maging adult ka ng anak kayo na sila ang franchise. Sila magpapa-franchise. Hindi, ang ko talaga dyan, ang vision ko,
parang kumalat yung Genesis at Pandesal sa Marikina. Ang tindi, no? Yun Iba yung talaga ano ko. magnegosyo dito sa Marikina, pero mo nag-expand. Oh. Yun yung ano ko. Araw-araw kakain yung anak niya doon. 24 hours ba? Pagtingin ko, ay friends, no, hindi na ready pa kayo pag ano ba yung jiu-jitsu ba yun? Hindi na kaya mo sumipa. Kakain ng pandesal. Ano, nabusog mo sa ano. Sabi ni Ruthie V, hello Miss Ruthie V, maintaining the quality of the product and the business. Ayan, oo, Yes. yun ang mini-maintain natin. Sa Totoo yan. Kaya ayaw din minsan, hindi naman sa ayaw, pero takot tayo na lumabas dun sa, sa quality na meron tayo. Mamay sabi nila, ano ba yung Genesis Pandesal na yun? Nasusungit ng staff doon, tapos ang dumi-dumi ng pandesal, may buhok pa. Pero yung franchise naman pala yun, Yun. di ba? Yun yung Oo. iniiwasan natin. Oo. Ang nadala niya nakabuo, ang tatatak na yun. Pilipino pa naman hilig sa chismis. Uy, alam mo ba yung ganitong pandesal, madumi, kahit naman hindi yon. So, hindi na. Tatandaan na lang natin na si Genesis Pandesal, ang pinakamasarap na pandesal sa Marikina. Pero hindi ako maniwala, mamaya dadaan talaga ako dyan sa isa dyan. Bili nga. Patingin nga, ito yung in-interview ko kanina. Daan natin, tapos lagyan natin kandila, yun yung cake mo. Nadaan ka lang sa may bawang ng good rich eh. So, natikman nyo na? Ikaw natikman mo na ba yung pandesal? O, anong di-describe yun na something tingin nyo binabalik-balikan ni Pretz doon sa pandesal? Mamilky. Kasi yung iba, Siksik. hindi pa malaki pero pagkagat puro Hangin? Saka na may laman talaga. Wow. Ikaw na yan. Oo nga ako lang. Dahil hindi ako taga Marikina. Okay? Pwede ba maging rason nyo hindi ako taga Marikina? Pero mamaya, bibili ako. Palentahan mo nga yan para Ha? Alright. Sige. Pagka pwede na siya mag-franchise. Okay. So, thank you doon sa mga, additional knowledge natin dyan. Ngayon naman, unang pagtatayo nyo ng pandesal, pwede ba nating malaman kung ano yung ni-ready nyo? Nasa magkano? Kasi baka isipin nila ganito, baka mahal magtayo ng isang pandesalan or magkano yung pinakatingin yung ni-ready nyo isugal dun sa negosyo na nagsisimula kayo. Ayan, para alam nila yung kapital. Kasi 2011 pa yun eh. Iba pa yung amount ng pera talaga. Baka pag sinabi niyang 100. Kung kukumpara mo sa ngayon, napakalayo na talaga, sobra. Roughly ata ang kinapital namin noon nasa 200 ata. 200K. Pero hindi na yung 200K Pero nyo. kung gagamitin mo yung 200K ngayon, Nga. good luck talaga. Pagkano nasisitaw na yun. At syempre, di ba kayo rin magpapaayos Oo, nung lugar. Tapos yung meron pa nga 2 months advance, 2 months deposit. Yun na nga, kaya takot na din si tita. Kasi Diba? nga, yung second branch nyo, mamaya masayang lang Yun yung 2 yun. months advance. 200K nun. Mga roughly, yung pang 8 nyo po ba nasa magkano? Hindi, 7 lang yun. Sorry. Wow, ma-advance ako. Claim na natin yung pang 8. So, yung pang 7 po ba nasa Dahil yun medyo... Yung pampito, kailan ba yung huli? 2015 ata. Ayun, dumidikit pa Oo, yan. parang gano'n. Pero yun kasi, parang hindi na gano'n kalaki kasi meron na akong meron na akong mga extrang ovens. Bumili na ako ng mga extrang ovens noon, saka mga ibang gamit. So, parang onti na lang, parang mga, usually pang ingredients na lang talaga eh. Ayos. Yun yung ko. Pero roughly, parang gano'n din. Nakita ko kasi yung comment ni Mong eh. Nagtatanong siya kung puro Marikina. Oo, nasagot na namin yan, boss. Hindi namin pala nagpasin niya si Boss Mong. Magpapakape. May pandesal na, may kape pa. Basta si Ma'am Ruthie, sabi niya, Ay, si best friend. Best friend ko yan, si Ruth. Okay. Nung high Proud school. best friend here. Pengi ng pandesal. Nagutom ako sa panonood. Bilang mo muna akong ticket ng binigay niya ang Westlife. tunay mong pangalan. Helena Tiamzon Jr. Ikaw pala si Junior. Heson pa tayo dito. Junior naman pala. Hindi kasi Heson, kasi daw, junior, kumbaga, Heli. Pinagsama nila yung Helison. Helino. Tsaka Parang Piano. anak ni Heli, nung tatay. Ayos Pero na. sumalangit daw Hello! Rest in peace dito. Yan, hello, Ma'am Ruthie. Nagutom siya. Ito, pinsan ko rin to, si Nico. Mabait yung pinsan ko na yan. Pa-shoutout naman dyan. Okay, NJL. Ano Concepts. I-Concepts. Okay, I-Concepts Advertising. Ano naman tong NJL
Eye Concepts Siya yung gumawa, Advertising. kung nakita niyo yung mga signages ko, siya yung gumawa na. Yung maliliwanag na yun. Ay, imbitahan na rin natin. Yun. Okay, oo. Kala, yari ka, Paano nga, paano tayo pinsan. makakahingi dyan? Baka libreng karatula, no? Ano tayo Standy, dyan, libreng no? standy. Sino natin? Okay, so, Malobo ka naman dyan. shout out po sa NJL Eye Concepts Advertising. Wow, napaka-negosyante naman pala ng pamilyang ito. Diba? Sila parang, kala nyo ba mga Chinese lang ang magagay sa negosyo? Mga Pilipino rin. Pero kayo po ba, by nature, alam ko may drip kayo dati, ha? Pero, ano yun, nasa puso nyo ba pagbibake, kaya pandesal? Mahilig ako sa tinapay. Okay. Yun. Tapos naalala ko nung tanda ako ng bata ko. Palagi ako inuutusan ni Airpods. Bumili ako ng pandesal doon sa playground. Kasi may bakery doon na napakasarap. Okay. Talagang lalakarin ko yun mula sa amin hanggang doon. Tapos yun yung time na walang pila-pila. As in, dumog yun. So ginagawa ko, bata ako, maliit ako, susuta ko sa ilalim. Lalabas ako sa harap ng tindera. Pagbilang po! Para makasingit ka, no? Papasingit na. Pagbilang po! Papasok yung tindera, tapos gagawin yung paper bag sa'yo. Yun yung ano ko, yun yung doon ko binase yung lasa ng doon pandesal. sa pinabibili ng tatay. Yung naalala kong pandesal nun. Kasi sarap nun eh. Yung ganong size. Tapos, yun, kung ano yung pandesal ko ngayon, yun yung, ano ko, palaging kailangan masatisfy muna ako bago ko itinda. Kasi, alam ko, kung nasarapan ako, masasarapan din yung mga customers ko. Sa nakakatuwa, kasi, yung mga bata, sarap na sarap sila sa pandesal. Obviously, yung bunso po niyang anak. Kahit yung mga kapitbahay namin. Ba't kaya? Ay, mamaya talaga, malalaman ko So, yan. sabi ko, kung ang bata gustong-gusto ang pandesal, ang tinapay ko, ibig sabihin, masarap. Kasi ang bata, hirap Hindi pakainin mahilig yan yun, eh. oo. Hindi, chichirya lang naman. Ginagawang chichiri yung pandesal. So, nakakatuwa. So, sabi namin, may ginagawa tayong tama. Oo nga, may ginagawa tayong magic. Yung love nga daw Yeah. yun. Kapitbahay pa yan ako dyan. Oo. So, paano po yun? Katulad yan, nung nakaraan nagmahal yung asukal. Genesis at pandesal dito. Ayan o. Oh, Yes, sir. Sa Goodreach, apa. Thank you, sir. Anong tingin mo meron? Bakit fan na fan ka ng pandesal nila? I-describe Ah. nyo! May weirdohan ako sa masarap. Ano meron? Parang pang-pack time sa Netflix. Guys, nakikurious ako. Para ba siyang Gagawin mong chichiri eh. Oo. Ibig sabihin, hindi rin siya nakakaumay yung sizes niya. Oo, hindi siya yung... Kasi yung iba sobrang laki. Nakakatamad na ubos. Ginagaya nila sa size. May kayo na. Ginagaya na nila yung size. Malaki pero hangin na lang. Yung iba, no? Kasi ako, for me, ang pandesal naman. talaga, dapat yan 2 to 3 bites lang. Totoo! Almusal For me, nga eh. Sorry sa mga may pandesal na malaki. Sorry Ako talaga. ginagalit kayo ni Hezon. Hindi, joke Hindi, lang. sorry. Yung style. Pero yung kasi yung yun yung nakalakayan ko. Na yun, Gaston. di ba? Baston. Yun yung Baker. pandesal ko eh. Yun yung pandesal talaga. Na may kape ka, may pandesal dyan, sausaw mo, kain, 2, 3 kagat, tapos ka na, kuha ka pa isa. Yes. Ganun ang pandesal for me. Yun yun. So, yun, isa pa yun, hindi nakakaumay, no? Hmm. Pero, bakit 24 hours? Anong nag-isip mo na pang 24 hours ang pandesal na to? Eh, yung usually, iba madaling araw hanggang umaga lang, tapos magsasara na yung bakery eh. Well, kasi yung time kasi natin ngayon, buhay na yung mga tao kahit gabi. Ito, no? Lalo marikina, Diba? no? Oo. So, saka nagre-renta ka eh. Yun din yung pumasok ko eh. Nagre-renta ako, nagbabayad ako ng ganito. Bakit hindi natin gamitin yung maximize. yung buong araw na yun hanggang gabi? Galing. Diba? So, kung kaya mo na may 24 hours, bakit hindi? 24 hours mo na. Yun yung So guys, yung sa mga nagre-renta dyan, Tsaka ano na rin eh, sobrang established na parang pag naisip mo pandesal o meron, bukas Genesis. grabe. Parang ano na kayo dito? Sa sobrang sikat nyo, parang
bibili ka ng toothpaste na Colgate kagad yun na may mention mo. Sila, mabili nga ng pandesal, bili ka ng pandesal doon, Genesis kagad yun na iisip. Kasi nga po, kanina, na-interview ko yung kabatch ko sa FEU kanina, kita kami. Eh, hindi naman siya ma-Facebook eh. Basta nag-ano lang siya, pagsakay yung sasakyan, sabi niya sa akin, o yung interviewin mo mamaya, masarap yung pandesal nun, fan kami nun sa bahay. Tapos sabi ko nga, actually sorry nawala sa isip ko, nga pala pandesal pala interviewin ko mamaya. Alam yun, yung Genesis, sikat yun dito, kasi taga-lilac yun. Tapos tinuro niya, hi Ira, kung nanonood ka dyan, pero I don't, kasi morning person yun. Pagturo niya sa akin, Genesis pandesal, sabi ko nga, malapit na lang pala dun sa, dito sa Urban East. Ayun. So, nakapag-ano na rin po ba kayo? I mean, nag-change na rin kayo nung katulad niya, nagmahal yung harina, ganito. Medyo bawasan natin, yung sa... Wala. Kasi, kaya pa naman. Saka, wala naman kami ibang ingredients na nilalagay pa na, napakasimple lang nung timplada namin. Saka sa computation naman, kaya pa. Kumbaga, hindi pa kailangang lista Hindi sa cutie pandesal. Ang galing naman. O yun. So, Henson, pwede po ba kaming makahingi ng mga advice sa inyo, lalo na yung mga nag-i-struggle? Kasi ang ganda na itong naisip na balikan ni Boss Peps, no, yung We Love Local. Gusto niya ma-inspire yung mga maliliit na negosyante din na nag-struggle nung pandemic na ma-inspire sa mga kapwa maliliit na negosyante. So guys, itong Genesis Pandesal, kahit sikat na sikat sila sa Marikina, hindi pa naman sila multinational. So ibig sabihin, nasa same level pa rin tayo. Bibigyan niya tayo ng mga advices as entrepreneur, ano yung mga dapat itatak nyo as negosyante. So, kayo po. Okay, sa mga nasa negosyo ngayon, even din sa mga papasok pa lang sa pagnenegosyo or nag-iisip pa lang magnegosyo. Wag. Ayun na pinaka-inspiring na advice. Wag. Hindi, kasi ganito yan. Ang pagnenegosyo po kasi, kailangan nating tanggapin na merong good side, merong bad side. Ang good side, yan po yung success, yung kinikita natin, lahat. Pero mas marami po ang bad side. Yun po yung hindi nakikita ng ibang tao. Lalo na yung mga wala sa linya ng pagnenegosyo. Nandyan yung masasaktan ka, malulugi ka, maloloko ka. Lahat yan kailangan mong lunukin. Kasi pag yan, hindi mo tinanggap agad bago ka palang magnegosyo, baka nga 1 linggo, hindi ka kumita, umayaw ka na eh. So, kailangan, bago ka magnegosyo, or kahit ngayon, habang nagnenegosyo ka, kailangan mong tanggapin na meron talagang negative or bad side ang pagnenegosyo. Kailangan mong lunukin yan. Kailangan mong habaan ang PC mo. Kailangan mong maging matatag. Kasi kung hindi, ikaw lang din kawawa eh. Kawawa din yung mga tao mo. Yun lang yun. Maging maging consistent ka sa ginagawa mo. Ano ba to? May bala talaga sa pet. Kasi, Heson, malapit na po kasi birthday yung isa. Pwede ba yung mga magagandang nila lang dyan, layo-layo muna ka dyan. Ang ganda-ganda nung kwento namin dito, inspiring. Umaga na. Nagkakapatay na ilang. Alright. So, yun. Kailangan mo lang habaan talaga yung PC mo sa pagnenegosyo. Saka sa akin na, palaging sasabi nila, sikat na yung Genesis. Hindi. Palaging ang thinking namin, number 2 kami. Oh, number 2? Kasi, pag number 1 ka agad ang thinking mo, pabagsak ka na lang. Yun na yung end game mo. So, kung palaging number 2 ang thinking mo, meron ka pang itataas. Tama. Ang ganda naman, no? Laging ganun. Yes. Kasi, hindi pwedeng ikaw lang yung magaling. Hindi pwedeng ganun. Kailangan, kung sikat ka man or what, hindi mo pwedeng ipasok sa utak mo na yung success mo. Kailangan palaging maging humble ka. Kailangan nagle-legwork ka pa rin. Kailangan ginagawa mo yung parte mo sa negosyo mo. Either ikaw yung may-ari
or ikaw yung nagtatrabaho doon sa negosyo. Ang ganda ng advice naman na yun. Humility. Sa mga na-interview ko dito, no, ang napansin ko, yung nagpapanalo sa kanila sa pagnegosyo is the humility. Pero speaking of legwork, share niyo naman kami ng busy day nyo as a business. Lalo ngayon nakita ko family person si Henson. Paano niyo naman manage yun, no? As a father, husband, tapos may 7 kang branches na minamanage. Ano yung usual day nyo as magpapandesal? Actually, I have routine 7. yun, tama, routine. I have 7 Mondays. 7 Mondays. Yan ang pinakaayoko, Monday. One day na naman. Hindi, pagka nagde-negosyo ka, kailangan gano'n. Oo nga eh. Kaya gano'n ang thinking mo na you have 7 Mondays. Everyday kasi ako nagdi-deliver ng mga ingredients. Everyday yon. Kaya nga sabi ko kanina, kahit po may gout ako, No choice. nagdi-deliver po talaga ako. Tinatanong ako, ba't di daw ako kumuha ng nagde-drive? Sabi ko, buo pa naman yung tuhod ko, bakit hindi? So yun, yun ang yun ang routine ko. Everyday yun. Atid ng mga ingredients, check ng ng bakery. Tapos meron pa diyan, may sirang oven. Oo nga eh, madalas niya ibanggitin yung sirang oven. Siguro, ay sa bagay no, sir, kasi nade-delay yung production pag nagloko yung oven. Oo, kasi lalo na yung pinakamahirap diyan pag may nag-text sa akin ng mga 10:30 ng gabi. Nako. Ay, meron din nagpapa-reserve na? Hindi. Kuya, may sira po yung oven. Bad texting pala yung message. Hindi, yun yung nakakakaba. Kasi 24 hours ako. So yung utak ko, 24 hours din. Kaya nga, as much as possible, kailangan ma-check na, masabi na sa akin, Kuya, may problema yun. Kayo rin ba naggagawa? Ng oven? Kung kaya. Kung kaya. Pero pagka welding na, diba na yun? hindi ko na kaya yun. Pero kung mga pok lang, yun, kaya yan. Yun ang yun yung medyo kailangan, syempre, ginagamit yan. Yung oven, tapos yung gilingan namin ng breadcrumbs, yan, ginagamit namin yan. Mahirap pag may nasira, sobra. Kaya kailangan may mga sobra kang gamit. Pang pang relief. Oo. Galing naman. Ganun. So, ito yung napansin ko si Mong noon yung sa coffee, tapos yung si Joy, tapos yung sa Bully Fam, hindi kasi ako na-interview, tsaka kayo. Napansin ko, walang ganong tulog, puro business, o hands-on talaga. Kami kasi ni Sheila walang ganong tulog, pero wala lang talagang ganong tulog. Puro lang kami kulit, tsaka manggugulo. Oo, no? Sayang naman yung gising natin. Sana pwede naman kami magtinda ng kape tsaka ng Ang galing naman. Paano pag sira talaga na hindi nagagawa? Sarado muna? So far, di pa naman nangyari. Ay! Buti na lang. Buti na lang. Okay, so, ang galing. Guided din sila kasi napaka-blessed nung negosyo nila. Totoo. Alright. So, mini-make sure nyo din ba na sa isang araw, sa gabi, di ba sa umaga kayo nag-deliver sa lahat, iniikutan nyo pa rin yung 7 yan? Dati nung ilang pa lang. Pero ngayon di na eh. Oo, basta ang Basta kailangan sa umaga yan. Talaga. Alright. Okay, go. Plano nyo bang bukas ng pang-8 this year? Lako, hindi ko pa alam. Ano na lang. Kung ibibigay ni God. Wow. Diba? Since Genesis is from the Bible. Mahalay nyo, magulat na tayo, mag-ready na for, kasi si Mong, ayaw na rin niya ng franchise branch siya, pero para nanghingi siya nag-ano siya ng mga investor for the branch. Branching, oo. Malay mo, maging branch. May nag-o-offer nun. Parang gusto lang maging, kaso nga lang, challenging yung ganyan. Mahirap. Ewan ko sorry din sa mga may mga partners sa negosyo, ganyan. Para for me, parang magulo eh. Totoo. Parang iba kapag yung mindset mo lang, marami kang ka-share ng plano. Maganda ang partners kung, kunwari, 3 kayo. Alam nyo kung sino talaga ito ang role mo. Ito, ikaw to. Tapos,
magmi-meet kayo in the middle. Pero kung kayong tatlo ito gusto ko yung isa gusto ganun. Magulo, Wala, mag-away pa. Kaya parang for me mahirap yung partnership. Ay, ang ganda. So, may mga tao talaga na they do best being a sole proprietor. Ayun. Ako nga rin po, ayoko nang kahit minsan ako na lang mamimili, ganon. Parang pagka tinokatoka mo yan, nauubos pa yung oras mo magalit kasi kakautos mo. Actually, ay, nako. na ganun din sa akin. Minsan may, syempre, i-ano mo na lang sa tao mo. Pero ganun din, ulitin ko rin kasi diba? checkin ko rin. Nadodoble yung gawa. Mali, teka, ganun. Saka pala, advice ko rin, kung magne-negosyo kayo, kailangan alam niyo yung negosyo. Oh. For example, ako kasi marunong akong gawa ng pandesal. Inaral niyo po ba? Hindi, doon lang sa panadero ko. Ang galing. Ay, ang galing. Nagpaturo din kayo mismo sa panadero. Pinapanood ko lang siya. Ganun lang. Kumbaga, inaaral mo rin yung negosyo. Hindi naman instant din na alam mo na willing kang pag-aralin. Hindi pwedeng nagnegosyo ka, ikaw lang yung may-ari. Yun lang yun. Hindi pwede. Kailangan, alam mo rin kung paano gawin yung produkto mo. Ang galing. Kasi dati, nung ilan pa lang yung pwesto ko, wala akong panadero. Ako nagpapanadero. Wala akong tindera, ako nagtitindera. Yun yung naging... Kumbaga, hindi ka mangangapa in times na wala yung mga inaasahan mo. Kasi you can manage your own business. Hindi mo iaasa. Take note nyo guys ha. Hindi lang basta pasok sa negosyo. Dapat alam nyo rin. Or willing kayong aralin yung negosyo nyo. Kasi ako dati nagtayo ako ng skate supplies na business, hindi naman ako skater. So, ang ending, nung nag-separate sa kami ng partner ko dun sa business, sabi ko sa kanya na lang kasi hindi ko naman kilala din yung mga skater. Hindi ko naman alam gamitin. Ano ba tong grip na to? Ano ba tong deck? Diba? At least, dun lang ako sa alam ko. Alright. So, guys bago tayo mag-move on sa mga additional pati pag-uusapan, baka nagkakalimutan, may Gcash tayo. 0915-512-4384. Gusto ko matikman yung pandesal, bigyan nyo ako ng pampandesal ha. Meron tayong 21 viewers. Lalo na yung birthday girl, kung nag-view siya dyan. 5-5 yung dulo na. Taray ko. Ano ba kayo? Ay, may nag-message sa akin, no? Siya ba yung may pandesalan na ilang beses nating nadaanan? Yes! Kanina! Siya yun. Ganun ko pa, nakalimutan ko pa kung sino interviewin ko. Daig pa ako ng mga kasama ko. Siya interviewin mo mamaya, si Genesis Pandesal. May times ba yun na malaki ang kita na madaling araw kasi sa umaga? Oh, yun! Gusto ko nga rin malaman. Actually, nung pre-pandemic, talaga. Kasi, syempre, mas buhay na buhay ang gabi noon. May mga taxis, may mga FX, diba? Oo. Saka napapansin ko dito sa Marikina hapon talaga gising lahat ng tao. Sana, ganyan din sa amin. Ako, nataka ko eh. Sa Valenzuela, parang no? Aga natutulog ng tao eh. Matulog tao sa Valenzuela. Oo, ang bagay Bulacan area pa rin kasi. Kaya asawa ko, sabi niya, ba't ganito yung mga kabayan? Hindi yung effective na Umahon, hapon na. Ang mga taga-Marikina kasi mahilig sa tambay. Oo, at least mag-workout yung Pag kami nakita kang matanda na nakatambay sa tindahan, taal na Marikina yun. Taga-Marikina talaga. Oo. Mahilig lang kami magmura pero hindi po kami galit. Ayun, Marikeño. So guys, di ba, pag tinanong nyo Marikina mag-sapatos, ngayon, no, palitan nyo na yung thinking na yan. Marikina is sapatos and pandesal. Genesis pandesal. Naki-curious ako. Kaya bigyan nyo ako ng pangbili ko ng pandesal, mag-send kayo sa Gcash. Eyo. Saan yung mga may pizza something? Ay, hindi. Kilala yun. Kilala yun. Alright. So, eto nga po, natanong nga niya, no, na malakas, ay sabi niyo nga, mas malakas pre-pandemic yung pang-COVID. Ngayon, parang ano na tayo, lumuwag na, wala na nga naniniwala may COVID. Sorry, joke lang Parang yung mga tao medyo loose na. Bumabalik na ba sa normal? Yung paggabi yung sales sa gabi? Bumabalik na actually. Nakakatuwa na bumabalik na tayo sa normal natin. No? Pero, pray pa rin tayo na sana matapos talagang na to. Oo, kasi alam niyo, pagka medyo sabay-sabay nagkakasakit, kinakabahan ako, sabi ko, wag sana mag-my day to na sabay-sabay. Kasi, di ba nandyan yung
mini-measure nila na pareho may mga sinat, baka may bagong search na naman. Huwag na sana kasi katulad yan, face-to-face na naman. Mga BPO agent, na bago pumasok, bibili ng pandesal yan, di ba? Actually. Oo. Hindi ba beer? Hindi, pagkatapos sa atala shift. Bago shift, Oo, beer. umaga. Oo, pagka bago papasok sa shift, pandesal yan. Alright. So, So, beer pagkatapos. Umaga. Oo, beer. meron tayo as of now 23 viewers. Baka may mga gusto pa kayong itanong kay Hedson. Minsan lang tayo makikipagchismisan sa mga taong talagang successful ang negosyo at hindi siya chismisang kung ano-ano lang, di ba? Di siya talk shit. Ang napagchichismisan dati nito ay gano'ng kaganda yung nilago ng kanyang 7 branches. So, kung may mga question kayo, pwede nyong... Ay, 25 na. Alright, so... Sige. Ano? Promo ang putik, pandesal promo. Boss, okay lang to? Okay lang ba to? Dito wala sa screen eh. Ano ba? Okay lang yan. Tuloy lang yan. Okay, so... Ayun, bumalik. Gusto ko kasi nakikita ko yung mukha namin ni Heson. na ano tayo siya. Taba ako dito. Grabe, hindi. Puro pandesal po yan. Alsado na yung pandesal. Okay, so... Pero sa pandesal pala, may papabis. Meron akong vape shop. Oy, vape. Kaya pala, bumili pala akong vape shop. Grabe na kinakalimutan natin siya. Ako nga rin, ayaw nga pala si James. Ganun siya kalakas. Wow, ano naman po yung name ng vape shop niyo? Vapors Point Marikina. Vapors Point Marikina. Hello, JC. Yung JC. aking bantay dyan. Kaso sarado na siya. Oo, si Vapors Point Marikina. ay hindi 24 hours. Ay, hindi po. Okay. Saka hi nga pala sa Vapors Point Taytay. Si partner, si Elgin. So, dalawa na? Branch Ay, hindi. Ano yun? Sa kanya yun. Dito kami dalawa sa Marikina. Ayos Ang layo no, from pandesal to vape. Kasi nagbe-vape naman ako. So, Anything na diba? basta may interest ka. Basta kaya ano mo rin yung product. Ano mo rin. So, ayan. Wow. Ay nako, talagang ikinomit pa talaga. May pa-promo po ba na nagaganap? Suki po ako. Kailangan mo ng stub niya yung, bumili ka ngayong gabi ng 10 pandesal. Suki here. Dapat sa parang ka daw, sa main branch ka bibili. Okay. Alright, so... Yung mga ano pala, kami, may mga customers kami outside Marikina. Pwede kaming, nasa ano naman namin yun, sa Facebook namin. Pwede kayong mag-order. Text lang kayo, nandun naman yung number. Pwede yung palala mo. Wow! Payment GCash. Ganon katindi. Nilalala move ang pandesal nila. Pag umabot ka na sa part na ganon, na ang pandesal ay dinadayo ng Lala Move, no contest na talaga. Hindi. Wala kami sa mga Grab, wala. Paano mo order? I-message yun? Sa main number naman doon, sa Genesis at Pandesal na Pero pwedeng mag-direct na sa mismo, sa page na nag-message? Pwede nyo i-message yun. Kaso malayo ko Valenzuela ka Kaya mo Valenzuela. Ano ba yung pinakamalayo natin na na-deliveran? Alabang. Ay, hinahamon ako nung taga-Alabang na umorder Ano tinitingin mo sa akin? Hindi ko kaya na mag-order. Ito po ba yun? Ayan. Wala lang. Gusto ko lang maging mayabang kasi limpayabang. O-order ako pag nasa Valenzuela na ako. Inis o-order na ngayon. Meron pa dyan, nag-order sila, mas mataas pa yung delivery fee. Kaysa dun sa meron doon nag-order parang 20 pieces lang tapos yung delivery fee niya 100 pesos. Wow. Grabe, matikman lang yung pandesal. So sabi ko, ma'am, ano po yung delivery fee nyo? Wala. Pero, hindi, okay lang. Masarap naman yung pandesal. Hindi, ang tanong doon, aabot ba na mainit? Well, hindi naman siya talagang aabot ng mainit na mainit. Pero, kadalasan, pagka nag-order ng True Lala Move,
ayaw nila mainit. Kasi ginagawa nila. Nagmo-moist kasi? Oo. Gusto nila, iinit nila kinabukasan. Oh, wow. Nakarating na rin pala yung pandesal namin sa ibang bansa. Wow! International pandesal! May order kasi sa amin nun. Pinifreezer niya. Pagka uuwi sila sa... Saan ba yun? Nakalimutan ko lang kung sa Middle East ba or what. Tapos, yun. Freezer niya the night before nung flight. Tapos, Ganun, guys. Ako, winiwish ko na makatikim ako. Di ako may bibili na ako. Di ko napapaabutin na sa ibang bansa pa. Akala ko po, sadyang mahilig lang sa tinapa yung anak niya. Kasi patakas nga nilang binivideo, ginaganon. Masarap pala talaga yung kinakain yung pandesal, no? Oh, tapos tignan mo, yung kala mo yun, di ba, minsan yung pinopost-post mo na nakakain na ako sa Starbucks. Ito ang pinost nito kung sino man to, pandesal can get you out of my mind. Grabe, Genesis hot pandesal, pinopost niya na ganun. Di ba kung ikaw hindi mo kilala yung Genesis pandesal, ba to pati pandesal, pinopost sa Facebook. Sorry guys, pero this is Genesis hot pandesal. Hi Angie, si Borge Loresta. Ano ko yan? Malabon? Umu-order po siya from Hindi, Malabon? tao ko yan, pero matagal na sa akin yan, parang ako na yan. Wow. Hi, Borge! Si Borge ba ngayon ay panggabi? Hindi, ano siya parang, kumbaga parang siya yung umiikot sa mga pwesto ko. Parang, kaya pala sabi, parang ako siya. Kanang kamay ba? Hello, Borge! Borge, add kita sa Facebook message mo sa akin kung yung secret ingredients. Si Angie yan siya. Gusto mo sabihin ko yung tunay mong pangalan? Hi, hello! Kuya pa hello, Lisel! Po. Wow, pampagising. Matawa pa rin yan. Wow, tagal na rin sa akin yan. Paano ka natutuwa ba? Nag-school ka or nag-aral ka lang naman sa Oo nga, Nang pag... Tinignan lang Wala, yung panadero. yung panadero ko, tinignan ko lang. Pinanood ko lang. Maglagay na kayo ng ng picture niya sa basta pag nakita niya, mag-ingat sa Iwas na. Sisigawan niya yung ano dyan, ay, tropa ko yun si boss niya, si Esan! Hello, Andrea. Andrea Bernardo. Family friend namin, si Andrea. Wow, ang dami namang support, just like nung kay Mong. Wala akong mga kakilalang yun. Ay, mga supporter ko yung nanonood. Puro kayo yung mga So, si Lizelle din, kuya pa siya. So, working pa sila ngayong gabi? Sila Lizelle. Alam ko, panggabi ngayon yan si Lizelle. Lizelle, walang tulugan. Baka makatulugan, patusta ang pandesal. Pero di ba may mga ganun po, patusta ng pandesal. Meron. Pala yun, oo. Kasi ako gusto ko tostado. Gusto ko rin ganun masunog-sunog siya. Pwede nyo naman i-request. Kasi, syempre, ibibigay namin sa inyo yung tamang luto lang. Kaso nga lang. Hindi ako ganun eh. Gusto ko tostado. Hindi, tostahin mo pa. May ganun talaga. Or meron kayong mga lutong tostado part at hindi. Wala, kailangan yung tamang Kasi luto doon, lang. yung tosta yung labas. Yung mapait-pait. Matanda na talaga tayo, boss. Gusto nila yung mga taste natin. Yung mga bata gusto nila yung mga... Hindi, ito ang tanong. Anong kakaibang pinalaman mo sa pandesal? Ay! Guys, kayo rin mag-comment nga dyan yung ating 20 viewers. Ano yung pinaka-weird na pinalaman nyo sa pandesal? Yung mga ito, alam mo paminta. Paminta sa pandesal! Alam mo ang tawag dyan? Pinakita ko nila yung paminta kinakain. Paminta? Ang tawag dyan, boss, pandi pimients. Ikaw, Kayla, anong pinaka-weird? May nag-post dito na pizza siya. Ginawa niyang pizza yung Genesis. Ayun, yung mga anak ko, ginagawa nila palaging pizza pandesal. Ikaw, Madam Lee, anong weird mo? Ako, basta purong ketchup lang. Ano ko yan. Gusto ko maasim na ketchup sa pandesal. Ewan ko ba. Mahilig ako sa maasim. Kundi tuyo? Maganda na rin yung tuyo. May tuyo pa nga Hindi, tuyo. Pinapalaman ko. Tapos, kung hindi naman tuyo, sinangat na kanin. Weird! Carbs on carbs! Ay, sorry for us! Ang weird naman nun. Boss Ayos yun naman. Grabe yun Huwag niyong ituturo Bakit sa... hindi tuyo, sinangag, pandesal? Inulam. Ganun nakatindi. Ganun nakatindi yung pandesal niyo pang ulam. Grabe yun. Ako basta ako, hands down, palagi, Rino. Ay! Hindi, dito,
Rino talaga. Rino. Wow. Sa lahat ng hindi kumakain ng Rino, laki na nawala sa buhay niya. Rino. Old school yan. Rino. Kaso wala na Rino na Rino. Kasi di ba naman sila, nahuli silang hindi sila nagbabayad sa Oo. Yun lang naman, hindi nila nang babayad, pero hindi naman... May hindi sila binayaran. Oo, may hindi Parang sila 19 binayaran. something pa. Sabi nga sa Rino, Gulo nila buhay natin eh. Magsabit na kayo ng pinapasabit ng ano, para... Okay na sila, okay na na sila. uli ngayon. Okay na sila. Ako ng... Pero sa paniderya nyo, bukod sa pandesal, syempre, may nakikita ko, may nandiyan yung mga, yung piso-piso na cheese, itlog. Wala kaming tinitindang palaman. Usually, pagka may katabi kaming tindahan, sasabihan namin, magtinda kayo ng palaman sa kape. Kumbaga parang tulong na rin. Pure na pandesal talaga. Ay, wala nang pasabit na kung ano-ano pang sari-sari. Story mo galing. Sakit sa ulo. Kuya, pwede ba ako maglagay dito ng palaman? Basta hati tayo sa pwesto. Wala. Meron bang ano sa inyo, yung kasama yun sa pandininda nila sa restaurant nila, tapos ang pinupull out nilang pandesal is coming from Genesis? Hindi restaurant eh. Ang tawag dito, yung catering. Oo, may mo-order sa akin catering na na company. Pagka siguro may itlog sila or what. Tapos pag umaga, yun, order sila 500 pieces, 600. Wow, alright. Yun yung mga kasi parang partner na lang sa magiging tatatak sa kanila. Ganito itong catering na ito, masarap yung pandesal dyan. Si Jessie Lee. Sino si Jessie Lee? family friend din. Bear Brand na powder milk at pandesal. Uy. Hindi, alam kong Bear Brand, yung crema. Kondensada. Oo, siya powder naman daw sa kanya. Hirap. Ay, Jessie, parang hirap naman niya pagka Makalat. Mama, sabad-sabad. maubo ka dyan. Hirap na. Powder? Milo na powder? Ano yun? Tinatry mo lang ba maging unique dito? Tinatry mo lang maging unique. Basta ako pinaka-unique na narinig ko ngayong araw na to is yung sinangag na kanin. Pero grabe, ngayon lang yata ako makaka-encounter ng birthday, guys, na pandesal. May pinaka-the best na palaman. Ako talaga. Bukod sa Rino. Alam ko, ako meron. Ano? Sardinas. Ha? Weird ka na naman, boss. Sardinas! Sardinas ka sa pandesal? Diba? Ha? Gigisa mo na. Oh my gosh! Parang hindi nag-Vikings to. Gutom na naman ako eh. Ginisang sardinas daw, guys. Sa pandesal. Hindi, kahit hindi ko siya. Okay na yun. Yung mga tinatulad, katulad ng mechado, menu. Ayun. Guys. Pinapahid. Parang gutom na sila, guys. Yung beefsteak, masarap. Bistek. Beefsteak daw sa pandesal. Sumusunod na siya sa kanin, Chong. Basta ganun yan. Gerard Brocales. Ay, hello pare Gerald. Okay, Family friend. Hello po, Sir Gerard Brocales. Sabi ni Jessie Lee, rep kaya. Oo. Milo powder kay Atan, kay Miss Jessie Lee, milk powder naman. Tapos itong mga gutom na dito, karang hindi galing ng Vikings, no? Sardinas, tirang ulam daw, mechado, beefsteak. Para di kumain. Grabe, oo. Oo nga. Ay, ice cream and pandesal, di ba? Oo. Ice cream. Na ano kayo mga magsusorbetes na nag-ano. Grabe naman. Pandesal lang ang usapan dito. Is ba't nagpapagutom itong mga to? Umulan pa naman. Hindi, magpapapandesal ako. Ano pa ice cream? Hanggang pandesal lang ang usapan dito. Birthday, pandesal. Oy guys, dagdagan niyo yung budget namin. Magba-birthday si Sheila. Bibili kami ng isang paketeng pandesal dito sa pinakamalapit para naman matikman ko. Taga Valenzuela makakatikim ng pandesal ng Marikina. Ano? Ano pa to?
Okay, so, proud classmate here. Fab namin, Pandesal mo, Helene. Hey, Remy! Ginagamit talaga Kaklase ka. nila yung real name mo. Ka-birthday ko yan. Remy Hi, Ann Remy. Galvez. Hello, Salamat. Ma'am Remy. Wow, nakakatuwa naman yung mga kabatch ni Sir Heson support sa Tortang sardinas. tortang sardinas tapos doon na tayo nagkasundo sa Miss Ruthie sa ketchup. Okay, pero sardinas talaga at saka mayo. Wow. Ako itlog na malasado yung luto. Okay, malasado. Yan, normal yan. Hindi sila normal yung mga pinagaan nila. Okay guys, nagkaagutoman na tayo dito. Nagutom. Oo, parang gusto na naming i-straight ng kain after neto. Titikman ko talaga yung, tawag dito, pandesal. Nalileft out ako kasi lahat dito, kasi pati yung classmate ko sa FEU, alam niya, tapos ako lang hindi alam ang pandesal na yan. Nako-curious ako, ipopost ko yan ngayon sa Facebook ko mamaya. Thank you. Oo. So, sir, ang dami niyo pang So, syempre magkaroon pa kayo ng mga upcoming negosyo sa future. May vape shop na kayo, may pandesal. May nafo-foresee ka ba na parang interested kang i-add on na business or meron kasi kaming property na paparentahan. So, yun yung next project namin ngayon. real estate for Real estate. Wow! Oy! Robert Yan Jason. pala, magkano kayo? Parang McDonald's. Value meal, tapos bibigyan ka ng pandesal. Grabe, hindi naka-move on si boss pa sa mga pagkain. Gutom ka na. Oo. Ayan, for rent naman. Uy, maganda rin po yan na. Oy guys so, normal lang yung hindi naman aligned lahat ng nyo na pagkain, kailangan pagkain. Siya nga, diba? From pandesal to vape, tapos real estate. So, i-maximize nyo din yung knowledge nyo sa pagninegosyo. Nasa lahi nyo ang business, no? Kasi yung parents nyo. Saka advice ko pala, mag-attend kayo ng ng mga seminars. Sabihin ko na rin yung sa DTI, yung KMME nila na program. DTI? Sa DTI. Yung sa mga MSMEs, parang parang mini MBA, parang gano'n na tuturuan kayo. Ilang parang every Tuesday yun. Free po ba yan? Free. Punta lang kayo sa DTI, magtanong kayo or sa website nila. Malaking tulong yun kasi nami-meet nyo yung mga ibang negosyante, makakakuha rin kayo ng advice sa kanila. So, saka maganda yung may learnings ka ng ganun. So, nag-ganun din po kayo? Oo, kasi akala ko nga, alam ko na. Tapos nung umattend ako noon, yung alam ko pala parang wala lang. Uy, thank you. Kahit ako, nagka-interest ako dyan sa DTI. Yes. Free siya, guys. Sa KMME program. KMME? Ano nga po? Sorry naman sa KMME. Program ng DTI. Alam ko, ongoing naman yun. Oh, wow. Punta lang kayo sa website nila or sa Facebook. Talong lang kayo doon. Meron namang every local government meron naman DTI na. Ang galing. Yan guys, sabi ko sa inyo. Okay, so sino ba ito nag-comment? Si Remy Ann Galvez. Sardinas lang sapat na. Okay. Grabe nanalo ang sardinas ngayong gabi sa pandesal. Okay guys, so hindi lang namin kayo ininggit na masarap ang pandesal. May learning din naman tayo. Ayan. Thank you, napaka-specific ng kanyang payo. Magpunta kayo sa page ng DTI, mag-attend kayo ng mga free seminars doon para libre naman? Oo, additional learning din sa inyo. Yung mga negosyante, alam ko naman na learning by experience, pero maganda rin yung may natututunan ka, di ba? Through seminars. Libre lang naman din yung mga seminars na yan Okay. So, thank you. Meron po ba kayo mga last message other than this training bago tayo mag-end? Siguro may advice ko isa pang advice ko, mapa-negosyante kayo, mapa-empleyado, cash flow.
palaging yung isipin yung cash flow. Paano po yan? Oy, Kailangan, syempre, kung malaki yung sinesweldo mo, kung malaki din ang expenses mo, wala rin. Kumbaga, malaki rin yung ginagastos mo. Kumbaga, kailangan, alamin mo lang kung hanggang dito lang yung budget mo, yung kinikita mo, kailangan yung gagastusin mo rin. Huwag mo sobrahan doon sa kung ano man yung kinikita mo. Tama. Cash flow palaging isipin yan. Importante yan. Kasi akala natin, uy, kumikita tayo. So ngayon, gastos tayo ng gastos, di ba? So, in the end, ay, wala akong kinita. Exactly. Yan. Common diba? failure ng mga Yun. nagnenegosyo na Kahit sa mga empleyado. Ganun din. Huwag niyong i-sobra sa kung ano mang kinikita nyo, lahat ng ginagastos nyo. yun. Alamin nyo yung cash flow nyo. Yun lang. Totoo, yun. Huwag nyo itodo. Yan ang problema sa iba, nagalaw na yung kumita ka ng magandang negosyo mo kasi nagagalaw mo kagad yung puhunan, natotodo mo yung grocery nyo, tumataas din yung ano nila, no? Yung means, no? Tumataas na yung mga favorite yung dating Jollibee lang, biglang mamahalin na yung restaurant. Okay, so yun, coming from himself, Hezon of Genesis Hot Pandesal is cash flow. Yan, be humble, and always remember number 2 ka. Kasi pag Number 2 lang. bida-bida number 1 ka na, wala ka ng competency sa katawan, no? Wala nang Number 2 lang, palaging strive to be better. No, hindi the best. I'm the best. Hindi. Kailangan, I want to be better. Wow, ang ganda. Kung ano yung ginawa mo yesterday, kailangan mas better ka lang doon pagdating lang kinabukasan. Yes. Palaging ganun. Okay, so that's it. And also, ito nga sa DTI, learn. Always be ready to learn. Walang age ang learning. Siya nga with 7 branches, naisip niya pa na mag-additional learning through seminars. Tsaka, cash flow. Ayan. So, huwag kayong mag-exceed ng ginagastos nyo doon sa kinikita nyo. Be it, business Or employee. Oo, yan. Yan ang alam niyo, actually, dami ko kilala ng mga malalaki sahod sa corporate nag-work. Pero sa akin pa, madalas nang ihirap. Kasi nakita ko madalas coffee shop. Parang di na ba tumikim ng 3-in-1 sa buhay? Ay, kung dati ko na makainuman ng 3-in-1 to. Ngayon, madalas na sa coffee shop. Tapos, laging eat out, gano'n. So, hindi naman natin masisisi yan, pero kailangan control. Pwede yung i-enjoy yan. I-enjoy nyo. Totoo. Pero sabi nga sa akin dati nung nagtatrabaho ko nun, yung 1 year mo sweldo, hindi, enjoy mo, splurge. Pero dapat yung succeeding mo, tipon ka na. Oo. Wow, ang galing. Sabi ni, sino nga bang doktora yun? Nakalimutan ko yung... Para siyang mentor? Hindi, sa Medrep kasi kayo Oo. Tapos yun ang unang work sabi ni niya. doktora sa akin. Wow. Okay. So, tumatak din sa akin. At least, di ba, na-enjoy mo na yung nabili mo na. So, the next years mo na, igipit ka na. Ay, ito maganda, Sir Henson. In the future ba, parang gusto, may plano kayo magpa-workshop ba? Since kasi, ang dami ko nakikita mga baking na yung mga nagpapa-workshop. Hindi naman nila di-declare yung ingredients. Pero parang nakakita ko ng mga ganun, no? Ano ba yun? Have it ever crossed your mind mga ganun, pa-workshop? Parang i-field tripin yung... siguro maggaganon kami, siguro para sa mga bata. Oo, di ba? Yung mga bata. Lalo na, Mga kids, gano'n. Yung parang gumawa ng pandesal. Cute, tapos diba? luluto sila. Nako, unang-una mong dyan yung anak mo. Mami, I will now do my own Genesis Hot Pandesal. I will not buy any mo. Tinapay ko dati, di ba? Bibig yung auntie ko, di magbibig din ako ng tinapay ko. So, pakain ko sa nanay ko. Feeling ko gusto ng mga bata yan nagluluto-lutuan. Grabe. Sana po magkaroon kayo ng ng tuloy. Sana. Ma-experience naman namin yung mga pa-field trip ng mga estudyante. Saka focus ka sa wag mo rin kalimutan yung family mo, no? Kung mag-negosyo ka, wag lang din mag-focus sa negosyo. Focus ka rin sa family mo. Which is, ngayon, kailangan gawin ko rin talaga. Ba't nabibisi po ba kayo na minsan nakakaliw? Siyempre, may ganun. So, kailangan talaga
bawi-bawi din. Oo, ayan. So, syempre naman sa family, maintindihan naman natin, kung nagsisimula pa lang, ito pa yung todo moment na nag-ano pa tayo. Pero, syempre, pag stable na, tama, bawi-bawi. Ako rin, nakalimutan ko nang umuwi-uwi sa amin. Pero, uwi-uwi din. Uwi-uwi din. Alright, so guys, nakakatuwa. Lagi ko mga nakakausap ko, mga heavy gatin sa negosyo dito sa Marikina. Parang gusto ko na lumipat sa Marikina. Joke lang. Siyempre, Valenzuela pa rin. Alright. So, thank you, Sir Hezon of Genesis Hot Pandesal. This has been a very wonderful struggle kami guys. 3 times nag-shutdown yung aming live video. Kulang lang sa dasal tong... Oo, dinasalan niya. Sabi niya, sabi ko sa'yo, effective yun eh. Dinadasal siya dun sa oven niya. Dinasal niya dun sa CPU ni boss. Umandar na for the 4th time. And we still have 22 viewers right now. Antindi. Kasi almost midnight na. 1 minute to midnight na. And Happy New Year! Happy New Year na! Binaabot talaga natin na para matanggal ang sumpa kay Sheila Pang. So, okay. Pagbo-blowing ko mamaya. Birthday na ba? Birthday, hindi pa. 1 minute pa, boss. Oo. Bibili ako mamaya ng pandesal. Sa lubong pala. So, palakpakan naman natin! Hezon of Genesis at Pandesal! Thank you, sir! Maraming salamat po. Maraming salamat. Oo. Ay, ka rito! Hoy! Birthday girl! Isang pamura mo... Ay, bawal mga bata tayo. Mapamura sana tayo sila. Sorry na, guys. Okay. Bakit tayo nandito? Ang i-wish mo, sana makatikim ka ng pandesal mamaya. Birthday to you! Balik ka rito! Happy birthday to you! Happy Bawal magmura! Happy birthday! Happy birthday! Alright! Birthday girl! Ang handa namin mamaya ay pandesal! Pandesal! Alright, thank you! Hanggang sa next episode. See you guys! See you. Thank you! Thank you! Hoy, wala na Gcash! Walang pambili pandesal. Thank you, sir. Thank you. Salamat po. Alright. Woohoo! Sinakto ko talaga para mag-greet ka ng birthday mo. Yes! Isa lang. Wow! Aga ng mga